Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Paway po, Your Kasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes Yung po. mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko si Kong Saldi. Alam niya po kung ano po yung exact address noon. Anong itsura? Naka-3U, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon, ma'am, sa literal na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. In yung room po, may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba niyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then nanik po si President, then si First Lady po yung dumating dinner po sila ni Kong Sadi. Ano pa rin kayo? Yes po. Kinugana po kami bumalik to Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung nagtid kayo ng Yes po, maleta. yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo isasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. Nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yun na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan po, pangalan. Ako po si Bini is voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapasita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nililigaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Rapos. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa bayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Ang klaseng panliligaw ang ginawa niya. Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag niyong patotohanan. Opo, Your Honor. Yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating laway. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma. Gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan, huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil pilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng
50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po. Magkano po? 50,000, Your Honor. Yen. Pesos. Yo. Pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niyan po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Tesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa ano dahilan? Palitan po ng mga bago iPhone po. Ano bang klase yung cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Your Honor. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa ang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Kung nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor, Pangalan po? Rosbert Wapan. Idagdag ko lang, ito po yung cellphone na bigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Mr. President. Chairman, one question. Sir, band nyo nung binigay sa inyo? yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff maya, yung ano tawag doon, IME, may number yan eh. Pag, IMEI. oo. Yun. Try lang natin i-trace saka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung nasabi ko. Sige po. Thank you. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, twice, ibang cellphone po yung bigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuman ng matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung meta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar ng pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Sadi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalman ng mga maleta na yon. Na isa raw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo na nung kalaking halaga at parang gumawa pa sa parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo na buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po natin ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung po si Kong Saldi ko sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang. Simula September 2022 sa 14 na retreat po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley. McKinley. Pagkaran ng panahon na yan, saan naman kayo deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa katwid, 42 McKinley at saka 40 Nara Street. Yes, Your Honor. Pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon,
kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalib nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Dun sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nag-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko, ang familiar ko sa, hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos, sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama, sinumpa ang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Sal yung maleta po. Pero may kita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yun, habang naghahanap si Atty. Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Salico, Atty. Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Yeah. Raise your right hand. Swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. For the record, Mr. President, he has taken oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba nang malaman mula sa iyo kung ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko sagutin niya, Senador, i-klaro ko lang for the record, no? Okay. Nandito kung hindi para kay Zalco, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Padilla, Roland Supat, Attorney Sam Benviale, Sam Benviaje, and Arnel Gangob. Natanggap po ito sa office ko, care off sa akin, pero hindi ko kala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero nakareceive rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magkita na ako dito. Mula sa laysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila, mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email siguro. Siguro, naririnig ko ng pangalan ng Mark Tiksay at sa John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico. Yes, sir. To the extent. So, baka naman pwede nyo masagot kung siya kapag gawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang ribbon po ay interesado sa kanyang formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan na Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya ang nakaraang liderato. Sa kadilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyong mamarapatin ay paal ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nirecognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay
at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya, sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya parayodad yan. But sasabihin, papaabutin ko ho ulit yung... So sa po ay wala pa. Wala ko akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules. I will relay it. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Mr. po. Chairman, may I Baka inquire? may natanong pa. Yes, No, sir. sundan ko lang yung request, no? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado yung ano niya, basta ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because patong isang malaking puzzle. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuo natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we're officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and insert your truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat Thank you, sa inyo, thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honor. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit niyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayayon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo yung pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Popa. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakalam po ni is bisita po ni Boss Elis Aldico. Sino po? Ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po namin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po yung si Chantal Inyals nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escorta po namin dito po. Sino po nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 23 po, Your Honor, dumating po sila dito. Bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo susundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, sama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyo ICC operations? Ang unang nalala ko po na namit po nila is si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang namit na tao po dito pag nila si... Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, kamiting niya yung mga operator ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung pagkatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumabong sa mga foreigner. Mr. President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang delay at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede niyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinitalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explica nyo rito. Ibig sabihin, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Naka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba niyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisa po ito ni Boss Saldico. Meron kayong bilit na maleta patungkol dito sa operations na ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Belnar Tube. Para po Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin to sa Per Bank Makati sa Sedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa ano. Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir, kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir, alam mo ba ang dahilan bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? siguro, sir, sa laki ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante, bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganun Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, binalik Hindi po, ninyo binigay. after po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po kay Speaker. Yun na po siguro yung committee nila Kong, sa Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dolar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir, Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang sa sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talaga nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa lugar na kung saan sila magpupulong
At ang iba pa nga yata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila. Base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nausap nila pagsimula nung pumunta sila rito hanggang sila ay matapos ng operasyon at sila ay nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila sa San Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang in-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabi po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan doon po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa Crisaldo hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaaring iba-iba magkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyari sa isang araw ng pagdidelivery. Bawat isa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-mali pera. Ang mali-mali ang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Sir Chairman, can specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede pagtagpi natin yung dates and we can get the names kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sa parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number 2, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. No? Yes. Sino si Bulon-Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nakalagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng natawag at doon sinabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, huwag siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kami isang senador na siya din ang nag-decide na huwag nang ituloy yung papalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13, Senator Bato. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At itong ginagawa nila Senator Lacson, SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay ito, nag-deliver kay Senator Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito, ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi inadvance na kami ng team leader namin na nag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-atay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalo na dumating la. Ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Kung may basement sa gilid po.
Ngayon dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po si Police, Police Major Dichioso po. Tapos nun, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubo doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinamay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang usually ang laman ay... 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang maleta? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan? Say again, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. So, kaya ako ito tinatanong dahil bigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. No? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako po, magandang umaga po yun. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Malit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Malit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'n kalaki. Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor, correct. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, saka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihati doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, saka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Pero Basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po. Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo, Sa lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. yung So po kung yun. halimbawa madadala dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Act to at nandito siya nung Martes. Martes at this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa follow-up na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Pag biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila, boss, sa Lico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera meeting.
Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leil de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sa boss. Then, patapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, ano, kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lisis po kami dyan kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo sa congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi, kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit nyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa Representative saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baroa, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinabing totoo lahat to. Kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo ito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kailangan patibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin, ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo ni Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang. Maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan din na itong mga taong binanggit natin ngayong aga, sapagkat ito naman ay nasusulay inyong pinagsama-samang salaysay, pero mapagbabatayang... Ito noon, noong April 8,
Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Rosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa truwa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico. No? So si Congresswoman... So lahat ng nabanggit nating public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, received these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga yun na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa na maibibigay po na sa inyo. I think ang ibig sabihin, Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa tatlo, tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun iba. But I just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang muda or kung babae siya para sa kanyang nabiyudo ang mga anak. No? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-ELCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilang mga lugar sa Pilipinas at NTF-ELCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan to mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-ELCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo inutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilang mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung ma-advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, ali mo buhay mo pa sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Tingnan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isaysay na hindi naman inconsistent doon sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Padre Flavi ay hiniran ko ng pera doon sa Mindanao. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Yung dinalhan po nyo na pera, pakinggan Si yung... Padre Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao, sa simbahan, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi sir, hindi ko ano sir kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala na kami ng pera sir, tapos doon sa 33 Maleta, di ba? Dinala mo?
Isang sobre, tapos dun, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre pero lang. sir, kita ko mismo, sir. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang malita. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun sa hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sakyan niya, sir? Nakasuot siya ng pare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung... Sa Ijiki, na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay dito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. No? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay
binigyan ng pabuya ni Mike Defensor. Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin. Pagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal. Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, kasi po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, itinapagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.